Maligayang pagbabalik sa Master Gray Recap. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang dystopian science fiction action thriller film na pelikula na pinamagatang What Happened to Monday? Spoiler alert, watch out and take care. Noong 2043, ang populasyon ng mundo ay dumami ng maraming beses. Mayroong napakalaking kakulangan ng mga mapagkukunan ng lahat ng uri. Ang mundo ay pumipili para sa genetically modified crops na mabilis na sinusubaybayan sa buong mundo. Ngunit ito ay humahantong sa isang nakakagulat na pagtaas ng mga panganganak sa buong mundo. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin. Ang politikal na aktivista at kilalang conservation biologist na si Dr. Nicolette Kamen ay nag-udyok sa Federation na magsagawa ng one child per family policy. Isang bureau na tinatawag na Child Allocation Bureau, CAB, ay binuo upang ipatupad ang patakarang ito. Ang lahat ng mga mamamayan ay kinakailangang magsuot ng pulseres ng pagkakakilanlan na ibinigay ng koanihan. Maaaring maska ng pulseres na ito upang makilala ang mga tao sa iba't ibang checkpoint sa buong lungsod. Kapag nascan, ang kasalukuyang data ng bracelet na nagsasaad kung mayroon kang kapatid o wala. Kung naruroon ang isa pang kapatid, ipinapalam sa pulisya at, pagdating, dadalhin ang bata. Ang mga batang ito ay inilalagay sa cryoslip at sila ay gigisingan kapag ang krisis na pinagdaraanan ng mundo ay naresolba na. At gising sila sa isang mas magandang mundo. Sa taong iyon, isang babaeng nagngangalang Karen Setman ay may mga septuplets, salamat sa genetically modified na pagkain. Namatay si Karen, hindi ipinapalam ng lolo ng kambal na si Terence ang 7 magkakapatid sa mga awtoridad. Pinangalanan niya ang bawat isa sa bawat araw ng isang linggo. Siya ay nagpasya na silang 7 ay maninirahan ng palihim sa isang lugar na nakatagong sa ibang tao na kanyang itinatayo. Sinanay niya silang lahat na kunin ang pagkakakilanlan ni Karen Setman. Ang bawat isa sa kanila ay nakakakuha ng isang araw ng linggo upang lumabas at maging Karen. Si Sunday ay lalabas sa linggo, si Monday ay sa Lunes, si Tuesday sa Martes, at iba pa. Lumaki silang nagbabahagi ng pagkakakilanlan ni Karen. Pag-uwi ng bawat isa sa kanila, ipinaliwanag nila sa iba kung paano ang kanilang araw. Ang hakbang na ito ay mahalaga dahil pinapayagan nito ang susunod na babae na lumabas at magpatuloy sa pagiging Karen. Lahat sila ay nilagyan ng electronic bracelets na nahak ni Terence para makilala silang lahat bilang si Karen Setman. Ang mga bracelets na ito ay nilagyan din ng GPS upang malaman ang kanilang lokasyon kapag sila ay nasa labas ng bahay. Gumagawa din si Terence ng tagwa na magagamit nila kapag may dumating sa apartment. Isang Sabado, si Saturday ay dumedalo sa isang patimpalak ng ballet. Ngunit si Thursday ay nagpasya na lumabas at kaya nang nakabalik si Saturday, si Thursday ay wala pa rin. Labis ang pag-aalala ni Terence, bigla silang nakarinig ng katok sa pinto at lahat sila ay agad na nagtago sa kanilang pinagtataguan maliban kay Saturday. Agad na kumuha ng baril si Terence at maingat na binuksan ang pinto. Si Thursday pala ang kumakatok, ngunit si Thursday ay naputol ang hintuturo niya dahil nahulog siya sa skateboard. Dahil ang lahat ng mga batang babae ay kailangang magkamukha, pinutol ni Terence ang mga hintuturo sa lahat ng iba pang mga batang babae simula kay Monday. Makalipas ang 30 taon, kapag nasa hustong gulang na sila, namatay na ang kanilang lolo at magkaiba rin sila ng katangian at hitsura. Si Monday ang panganay, at siya ang mabuting babae, at anak, ang uri ng personalidad, at siya, sa lahat ng mga kapatid na babae, ay yamakap sa kolektibong pagkakakilanlan. Si Tuesday, ang paranoid pothead, medyo siraulo. Si Wednesday ay ang athletic, ang fighter ng grupo. Si Thursday ay ang masamang babae, siya ang rebelde, at hinahangad niya ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Si Friday ay ang matalino, ang computer genius, at ang mga kapatid na babae ay mayroon lamang sariling buhay, sariling karera, sariling tagumpay, dahil kay Friday. Si Saturday ay laging lang nagpo-party kada Sabado at hindi pa niya naranaras magtrabaho buong buhay niya, kaya siya ang tamad sa magkikapatid. At si Sunday ay ang tagapag-alaga, nagsisimba siya sa linggo, at ang mananampalataya sa kanilang grupo. Dahil magkaiba sila ng anyo, ang magkapatid na babae ay gumagamit ng mga peluka at pampaganda upang takpan ang anumang mga katangiang hindi sila magkatulad. Sa isang Lunes, oras na para kay Monday na lumabas ng bahay, ngunit siya ay sobrang kabado dahil sa araw na iyon. Si Karen Setman ay magpe-present sa opisina para makakuha ng promosyon. Inihanda ni Monday ang kanyang pagbabalat kayo. Sa kanyang pagpunta sa opisina, sa isang checkpoint, si Monday ay nakatagpo si Adrian, isang ahente ng CAB. Sinusuri niya ang kanyang pagkakakilanlan at nakikipag-usap sa kanya. Pagdating sa trabaho, sinalubong ni Monday si Jerry sa elevator na naghahangad din ng promosyon. Sinabi ni Jerry kay Karen na alam niya ang kanyang sikreto at bina-blackmail siya para makuha ang promosyon.
Sa gabi, naghihintay ang magkapatid kay Monday na hindi pa umuwi, sinusubaybayan nila ang lokasyon ng GPS ng Pulse Heiress ni Monday. Ngunit kakaiba ang kanyang kinaroroonan. Nataranta ang magkapatid at inakala nilang may nangyari kay Monday. Sa susunod na araw, si Tuesday ay pupunta sa trabaho at sinusubukang kumilos ng normal. Nalaman ni Tuesday na nakuha ni Monday ang promosyon at nakilala niya si Jerry sa isang bar. Bago siya makapag-imbestiga pa, pinipigilan siya ng mga ahente ng CAB at pinutol ang kanyang mga komunikasyon. Sa pasilidad ng CAB, nakita ni Adrian na inihatid si Tuesday sa isang selda, kung saan nakilala niya si Nicolette Kamen, pinuno ng CAB. Ibinunyag ni Kamen na alam niyang maraming kapatid si Tuesday, at alam niyang mayroon pa ring 5 sa kanyang kambal na nakatira sa kanyang apartment. Pagkatapos ay isang ahente ng CAB na nagngangalang Joe, ang humawak kay Tuesday at tinutukan siya ng kutsilyo. Sa apartment, nagsimulang magpanik ang 5 natitirang magkakapatid na babae. Hindi nagtagal, dumating at pumasok ang mga ahente ng CAB sa kanilang apartment na gamit ang mata ni Karen upang i-bypass ang isang retinal scanner. Isang away ang naganap sa pagitan ng mga ahente ng CAB at ng mga magkakapatid na babae. Nagtagumpay ang magkakapatid na talunin ang mga ahente, ngunit nabaril si Sunday at namatay siya. Ang natitirang 4 na magkakapatid na babae ay umiiyak sa pagkamatay ni Sunday. At lalong nanlulumo, nang malaman ni Friday na ang mata na ginamit sa pang-scan ay kay Tuesday. At pinaghihinalaan ng magkapatid na si Jerry ay maaaring naibenta ang mga ito. Kinabukasan, umalis si Wednesday nang hindi nagbabalat kayo at hinarap si Jerry. Gayunpaman, lumalabas na walang alam si Jerry tungkol sa pagkakakilanlan ni Karen bilang isa sa 7 magkakapatid. Ang alam lang niya ay may kontrata si Karen kay Nicolette Kamen. Ibinunyag niya na nakuha ni Karen ang promosyon noong nagpadala siya ng milyon-milyong pera kay Kamen para pandohan ang kanyang kampanya. Wala siyang ibang alam na detalye. Hindi nagtagal, pinatay ng isang CAB sniper si Jerry. Kaya agad na tumakas si Wednesday sa kanyang apartment, ngunit sa kasamaang palad. Isang ahente ng CAB na si Joe, ang naka-corner kay Wednesday. Sa wakas ay binaril niya ito at napatay. Sa apartment, ng kambal, may kumakatok sa kanilang pinto. Si Saturday, Friday at si Thursday na lang ang natitira sa apartment. Agad na nagtago si Friday at Thursday, at binuksan ni Saturday ang pinto. Ang tao pala ay si Adrian, isang ahente ng CAB. Niligawan ni Adrian si Saturday, gayunpaman hindi nakilala ni Saturday ang taong ito, sa wakas na pagtanto ni Saturday. Na si Adrian ay may isang romantikong relasyon sa isa sa kanila. Inaanyayahan ni Adrian si Saturday na pumunta sa kanyang apartment. Humingi siya ng timeout at pumasok para makipagkita sa kanyang mga kapatid. Sinabi ng Thursday kay Saturday na sumama kay Adrian dahil CAB agent si Adrian. Kaya baka makakuha sila ng clue tungkol sa kinaroroonan ng Monday. Sinabi rin ni Friday kay Saturday na palihim na ilubog ang kanyang Pulse Heiress kasama ng kay Adrian upang mahak ang server ng CAB. Sa wakas ay pumayag si Saturday at sumama kay Adrian sa kanyang apartment. Sa kanyang apartment, si Saturday ay naghuhukay ng impormasyon mula kay Adrian. Si Monday pala ang nakakadate ni Adrian. Pagkatapos, lihim na isinubsob ni Saturday ang kanyang bracelet kasama ng kay Adrian, gaya ng iminungkahing Friday. Nagbibigay daan ito kay Friday na makakuha ng access sa mga server ng CAB. Sa isang video feed, naniniwala ang mga kapatid na babae na natagpuan nila si Monday sa isang holding cell. Pagkaalis ni Adrian sa kanyang apartment, sinabi agad ng Saturday kay Friday at Thursday, si Monday na iyon ay ang palihim na nakikipag-date kay Adrian. Kasabay nito, dumating ang mga ahente ng CAB at pinatay si Saturday sa harap ng mga mata ng kanyang mga kapatid na babae. Hindi nagtagal, ni-raid ang apartment ni Karen ng mga ahente ng CAB sa pangunguna ni Joe. Isinakripisyo ni Friday ang sarili sa pamamagitan ng pagpapasabog sa kanilang apartment para payagan si Thursday na makatakas at iligtas si Monday. Ngayon, 2 kambal na lang ang natitira, si Thursday at si Monday, na nakakulong pa rin. Nabalitaan ni Adrian ang tungkol sa pagsabog sa apartment ni Karen at dumiretso siya sa apartment. Doon, nakilala niya si Thursday na direktang humarap sa kanyang sasakyan. Ipinapalagay ni Thursday na si Adrian ang nagsumbong kay Karen. Gayunpaman, walang alam si Adrian tungkol sa kambal na ito. Ngayon napagtanto ni Adrian na si Karen ay talagang isang septuplets, at inaangkin niya ang pag-ibig ni Monday. Sa wakas ay pumayag siyang tumulong kay Thursday upang iligtas si Monday. Pumasok si Adrian at Thursday sa punong tanggapan ng CAB na may dalang body bag. Dinala siya sa cryosleep room. Doon, palihim niyang ni-record ang isang bata na sumasailalim sa cryosleep. Sa halip na ma-freeze, ang bata ay sinusunog.
Nagkaroon ng pagkakataon si Thursday at agad na sinipa ni Thursday ang opisyal at inilagay sa cryosleep. Tinulungan ni Adrian si Thursday na makalabas sa cryosleep room at nahanap nila ang selda kung saan nakakulong si Monday. Pero si Tuesday pala ang nasa selda, tinanggal ang isang mata. Sa wakas, sina Adrian at Tuesday ay itinalaga na mag-hack ng isang video operator. At magpakita ng nakakagulat na video tungkol sa cryosleep sa isang fundraising event na ginaganap ng Cayman. Samantala, ang paghahanap ni Thursday para kay Monday ay sa wakas ay nakita na ni Thursday si Monday sa isang banyo. Mukhang maayos si Monday. Si Monday pala ang nagtataksil sa magkapatid. Gusto niyang maging nag-iisang Karen at iniulat ang kanyang kambal kay Cayman. Nagpapadala rin si Monday ng malalaking halaga ng pera sa Cayman bilang mga suhol. Nag-away si Thursday at Monday sa banyo at sa huli, hindi sinasadyang nabaril ni Thursday si Monday. Pagkatapos si Thursday ay nagbalat kayo bilang si Monday sa kaganapan. Sa pangangalap ng pondo, at hindi ito napagtanto ni Cayman. Samantala, ipinalabas ni na Tuesday at Adrian ang video footage ni Thursday ng pagsusunog ng bata, na ikinagulat ng lahat sa kaganapan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Cayman na si Thursday ay nasa pagbabalat kayo. Galit niyang hinarap si Thursday, sinakal siya. Si Monday na malubhang nasugatan, ay lumabas sa banyo na nakatutok ng baril kay Thursday. Si Joe ay binaril si Monday, iniisip na balak niyang patayin si Cayman, at pinatay ni Adrian si Joe bilang paghihiganti. Habang tumatakas ang mga tao, inihayag ni Monday hanggang kay Thursday na ipinagkanulo niya sila dahil buntis siya sa mga anak ni Adrian. Sa kasamaang palad, kambal. Ibig sabihin ay kukunin ang isa sa kanyang mga anak. Para sa kapakanan ng kanyang mga anak, nakipag-deal siya kay Cayman. Lihim niyang ikokompromiso ang kaalaman at lokasyon ng kanyang 6 na kapatid bilang kapalit para sa kanyang pagiging malaya at mamuhay ng normal bilang Karen. Hindi nagtagal, namatay si Monday sa kanyang mga sugat. Sa pagtatapos ng kwento, inalis ang patakaran sa one child at nahaharap si Cayman sa parusang kamatayan. Si Thursday, Adrian, at Tuesday ang nananatiling buhay. Ang kambal ni Monday at Adrian ay nabuo sa isang artificial na sinapupunan. Habang papalayo ang kamera, daan-daang sanggol ang nakikitang umiiyak sa isang napakalaking ward habang inaalagaan sila ng mga nursing staff. At iyon ang ending ng pelikulang What Happened to Monday? Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel natin.